kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka kasalanan. Ang krus mong pinamatayan
Kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa hulihin ng Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa po nating pagtibayin ang ating buhay pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tunay na may paggabayang mabuting balitang magbibigay daan sa magandang buhay, pagpapala at sa maunlad na kabuhayan. Tunay nga pinanindigan natin ang pananampalataya sa pagnilay-nilay natin sa aral ng mabuting balita. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalala mo sa bayan ang iyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y lubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka na ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kaluba ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kami lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem.
at kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kami nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing, ang taglay mo lakas, iligtas mo silang taknang papatayin. Kami iyong lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao, ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paano iniipon ng damo ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang mga may pandinig ay makinig. So hindi lahat po ng nakikinig ay mayroon pa ay nakikinig talaga, no? Not all who hear listen. So importante po itong gospel. Actually ang buong Bible, laging binabanggit ang may pandinig ay makinig. Paulit-ulit lang may binabanggit yan, ano?
yung main tenet ng mga Hudyo, no? Shema Yisrael. Makinig ka, Israel. Makinig ka. Ibig sabihin, hindi mo pakikinggan lamang, kundi intindihin mo. Yan. At ito hilintulad sa ang pakikinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ano yung mga meron sa talinghaga? Ang talinghaga po, mga kapanalig, meron po yung maraming meaning, no? At hindi natin mauubos talaga yung kahulugan ng talinghaga. Bagamat dito sa ating ebanghelyo binasa, piniliwanag ni Jesus ang ibig sabihin ng talinghaga, no? At bakit piniliwanag ito? Sapagkat ito'y may kabuluhan at merong isang turo lamang tungkol sa pagliligtas na magaganap sa mga mananampalataya at sa mga tinawag ng Panginoon. Ngayon ganito, merong talinghaga ang Panginoon tungkol sa paghasik ng binhi. Ano yung binhi na to? Ng trigo. Ang trigo kasi nung araw, mga kapanalig, ay hindi ka pareho ng bigas na pinupunla pa. Nakakita na ako niya nung ako'y bata pa kasi nagpupunla ang lolo ko nung araw, no, sa bukid. At nakita ko paano siya tulungan ng mga tito ko, no, tiyohin ko, at lalagay nila sa isang punlaan yan, lalagay yung patutubuin yung papuusbungin yung rice. Sa mga unang panahon sa paggawa ng paghahasik ng trigo, pagpapalaki ng trigo, hindi ito nangangailangan ng special treatment. Hinahagis lang nila ito sa lupa. Kaya nga po meron ng mga binhi na nalalaglag sa batuhan. So ito yung unang talinghaga. Sinundan ito ng pangalawa, ang paghahari ng Diyos. Mapapansin niyo po, mga kapanalig, ang salita ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng. So description of the kingdom of God. Now, ano ba yung kingdom of God? Na may paghahari ng Diyos. Hindi pinapaliwanag ng Panginoon, walang definition. Kundi ang sabi ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng. Tapos sabi niya ito sa pamagitan ng mga talinghaga. No? At ang talinghaga tungkol dito ay ang damo sa bukid. Mahabang hinasik, may trigo na nalaglag sa mabuting lupa na to. Pero meron daw diablo, merong siguro kaaway na nainggit. Ang ginawa niya, meron din siyang seedlings, kaya lang galing sa damo. Ang trigo at saka damo, mga kapanalig, halos magkahawig pag tumutubo. Yung tinatawag nating dayami, yan, halos magkahawig yan. Ngayon, ang trigo, makikita mo lang yan sa anihan. Kasi ang stalk, yung lumalabas na bunga ng trigo, merong taba yung kanyang bunga. Yun ang trigo na gagawing tinapay. Samantala ang dayami o damo ay merong siyang seedling pero medyo payat ng konti at ito ay hindi tutubo bilang trigo. Walang laman sa loob. Yan, walang laman. Ngayon, ito daw ang kwento ganito. Ang anak ng tao ang siyang naghahasik ng mabuting balita. Hinahasik po yan sa puso ng bawat isa. So, balis, kahawig ng paghasik na to ay ang masamang binhi. So each one of us, hinasikan ng Panginoon ng mabuting binhi. At pag may nangyari tayong masama sa paligid po natin, minsan ang biniblame natin ang Diyos, no? Bakit po ako sinusubok? Bakit nangyari ito sa akin? Yung mga pangit na nagaganap sa buhay, hindi po gawa ng Diyos yun. Ang hinasik lang sa atin ng Panginoon ay mabuti, pero tayo po ang magmamanage ng mabuting nangyari sa buhay natin at meron ding masamang mga ugali, masamang pagkatao na meron tayo. In each one of us, merong traces of goodness. Pag may taong nadapa, ang unang tendency mo, marahil matawa ka. Masamang binhi mo sa puso mo yon. Gusto mong pagtawanan si CJ. Pero meron ding mabuting binhi. Pag nakakita ka ng isang taong hindi makaakyat ng hagdanan patungo dito sa chapel natin, aalalayan mo yun. Si Father Arnold, aalalayan mo. Paakitin mo siya. Mabuting binhi yun. Pero meron din tayong masamang ugali, hindi ba? Pag may kaaway tayo, gusto nating may mangyaring masama sa kanya. Maski sa isip natin, huwag nating isipin. Yun yung good part. Kaya minsan sasabihin natin, merong anghel
at merong demonyo na bumubulong sa tenga natin. Pero in reality, we have a good self and bad self. Meron tayong mabuting pagkatao at masamang pagkatao. Sa Judgment Day, sabi nga nito, aalisin yung bad part at mananatili yung good part. Pero meron pa isang itong understanding o pag-unawa, ang merong good people and bad people. Merong mabuti at merong masama. Habang tumatagal, merong sabihin natin, merong pag-asa ang Panginoon, na siya nagkasik na mabuting bini, na yung mabuting, na yung trigo ay maging, yung damo ay maging trigo. Yan, no? Pinababayaan niyo munang umusbong. Ito yung question na, bakit po may nagaganap na masama sa paligid po namin? Bakit yung masama patuloy pa ring umiiral? At pansamantalang yung mga mabuti, kasabay pa rin niyang umiiral kasama ng masama. Kasi darating yung panahon, ito na yung tinatawag na the teaching on the last end, the last things. Sa buhay natin, mga kapanalig, meron pong mga mabubuting tao at masasama. Binibigyan po ng pagkakataon ang mabuting tao ay magbalik loob sa Diyos. Okay. Sa pamamagitan ng pagwawaksi ng masasamang binhi na tumubo sa kanyang puso. So, bakit pinipreserve ng Panginoon yung masasamang binhi? Bakit? Sapagkat may ayaw niyang mahawa sa pagbubunot. Kasi mayroon tong parte na bunutin na natin. Sabi ng Panginoon, wag. Antayin natin. Kasi baka mabunot mo rin pati yung mabuting tao. So for the sake of the good people, even the bad people are being preserved, no? Not being punished. Kasi pag nagkaroon ng punishment, sabihin natin, even the good people can be involved. Hayaan na natin, darating yung panahon, at pagdating ng wakas ng panahon, paghiwalayin niya yung masamang binhi at mabuting bunga, yung trigo, at haalisin lang mo at ilahagi sa pugon. Ito po yung symbol of eternal fire. Okay. So mga kapanalig, wag po nating i-take for granted ang binigay sa ating buhay. Isa lang po ang buhay natin. Wag po natin siyang sayangin, wag po natin siyang wag natin babayaan lumipas ang panahon nang di tayo nakagagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sapagkat pabayaan natin mabunga ito at magyumabong sa puso natin. At kung sakaling tayo po ay nasa estado ng pagkakasala at pagkakamali, isang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo na magbalik loob tayo habang may panahon pa. Magbalik loob sa Diyos habang tayo ay nandito sa lupa. Sapagkat pag dumating yung panahon na tayo po ay humantong sa paghuhukom at hindi tayo nakapagbago, meron pong tinatawag tayong eternal fire. Magandang gabi po, magandang umaga po sa inyong lahat. God bless us all. Halina, dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating makamit na pagpapala at kahilingan upang magkaisa tayo sa tamang landas ng ating buhay pananampalataya sa dakilang pag-ibig ng poong may kapal. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumadima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas na way tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda naway ating maalalayan sa pamgitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga namatay naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kailingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya mapakapatnubayan mo kami at bigyang kalakasan upang anuman ang ibig naming maganap ay patuloy naming pagsunod sa iyong kalooban. Hubugin mo kami sa tamang landas ng aming buhay pananampalataya at dinggin mo nawa itong bawat pagpapahayag na titibok na aming mga puso lalaman ng aming pong isipan. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayong aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanin ng ligayang hindi malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritong gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginaganap namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio ng Padua at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Tunay nga kalakas ang handog at pagpapala na kamit natin ito sa Amang makapangyarihan sa patuloy nating pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Halina at awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapal matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin ang banal na pakinabang, ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa pinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumay rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa tunay na kahulugan ng buhay pananampalataya sa larangan ng pag-ibig ng poong
may kapal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa pagsamba natin sa kabanbanalang sakramento sa altar sa ating pagtatanod, kalakip ang ating panalangin. At sa huli, ito rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain. O salutaris hostia, ecce pandis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis non et in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbanali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghen mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, at mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti ei. Omni delectamentum mensea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenos corporis et sanguinis, tui sacra mystere venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-tinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-tinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-tinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-tinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Panalangin sa Maraming karangalan salamat ng po. Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.